Yes. Ang cute oh. Cute ng mga flowers ngayon. So, mga ka-viewers, nakabili na ako ng flowers para kay Kuya. Ayan, si Dadong tsaka si Denise. Hello ka-viewers. Yeah. Ayan na. Ano oras na pa? So, yung aming schedule, 1 o'clock. Pero, inagahan lang namin doon para hindi na rin matagal yung pag-aantay ng nagbabantay doon. Para makabalik din kami agad kasi mamaya may gagawin pa ako. Tahimik ang downtown. Wala pa po yung nagbabantay ng columbarium, kaya pwede tayo muna mag-chika minute. Bing-bing, palagay mo na dyan yung jacket ni Papa. So ayan po, sa mga curious dyan kung magkano ba yung nagastos namin nung umuwi kami ng Pinas. Alam ko may iba sa inyo na gusto din magkaroon ng idea kung magkano ba yung magagastos pagka nagbakasyon sa Pinas. Like kagaya sa amin, family of 3. So, yung bakasyon namin, ano lang siya, parang budget meal lang. Wala kami masyadong gala. May inasikaso lang kasi kami doon na importante. Tapos, ayun, makita lang namin yung pamilya namin. Kumbaga, sa tagal na kasi na hindi kami nakauwi. Dahil 9 years din po kami na hindi nakabakasyon. So, yun lang yung pinaka-importante sa amin nung time na yun na kailangan naming umuwi. Tapos, sabi nga nila, yung pag-uwi doon sa Pinas is mas magastos kumpara mo sa yung magta-travel ka sa ibang bansa. Which is true talaga. Mas magastos talaga pag sa Pinas ka. Kasi syempre, 'di ba? Pamasahe pa lang is magkano na. Sa aming tatlo, inabot kami ng almost 6,400, no? $6,400. Mga 2,100 each ang back and forth natin. Oo. So may pa kasi kami, meron kaming domestic pa na flight from Manila to Bacolod. So in total, basta ganun, mga 6,400. Tapos, ayun nga, ang ticket namin, wala po kaming layover sa ibang bansa. Mas pinili po namin yun kasi unang-una, yung magiging flight namin, 3 flights yun. From Regina to Vancouver, Vancouver to Manila, at Manila to Bacolod. So, alam mo yung pagod ka sa biyahe kung dadagdagan pa namin ng isa pang layover sa ibang bansa. At saka bukod pa dyan, mahirap kasi kapag yung may mga dala ka, medyo marami-rami. For example, may 3 Bagahe maleta, ka. may 3 boxes. Pipick upin mo pa dun sa kung saang bansa ka mag layover. Mahirap mag on and off ng mga luggages. Oo. So yun po yung pinili namin, bale direct flight from Vancouver to Manila. At ayun, inabot nga po kami ng almost 6,400. Balikan na yun sa 3 kami. Plus yung mga ginastos namin, hindi ko na isa-isahin. So nasa din siya, nasa 12 plus in total yung namin total na nagastos, kasi mga din kami, mga 6 plus din, more or less ayan, more or less mga more less. Dali lang, kanina kasi may tinignan ako hindi lang to, para lang para lang po magkaroon lang po kayo ng idea, hindi naman sa pinagmamayabang namin na ganito yung nagastos namin. Hindi naman pinagmamayabang. Oo. Lang po, para lang po magkaroon lang po kayo ng idea na sa panahon po ngayon, ganito na yung more or less na magastos nyo pag
umuwi po kayo. Ano pa yan tipid? Tipid-tipid po na bakasyon. So bale, ayun nga, ang ano namin, 6.4 plus 6 plus din na na ginastos doon. Kasama na yun syempre yung mga allowances for the whole month, yung mga pasalubong. Actually yung mga pasalubong namin hindi ganun ka bongga talaga, mga basic lang po yung mga dala-dala namin pasalubong. Tapos yun, so in total ang magastos nga po namin is nasa more than 12k Canadian dollars. So kung sa peso po yun, 500 plus. Kung gagawin nyo lang, Ayan. kung mayroon kayong savings account doon sa Pinas, mag-deposit kayo Paunti-unti. Yun Para din yung ginawa ni Dadong. Para pagdating doon, kahit papaano mayroon kayong mai-withdraw, unlike sa dito na kailangan mo rin i-deposit, di ba? Basta pag medyo plan nyo na magbakasyon kayo, tapos malaki ang palitan, Ayan, paunti-unti po mag-deposit na kayo. mag-deposit na. Kasi yun po yung ginawa nga ni Dadong, paunti-unti niyang hinuhulugan. So pagdating namin doon, meron siyang meron kaming nakuhang pang-allowance, tapos hindi lang namin syempre sinagad para meron kang pwedeng hulugan ulit na account. So yan, totoo talaga na mas magastos talaga sa Pinas mag-travel or magbakasyon kumpara mo nga sa ibang bansa. pero satisfied naman ang uwi namin. Oo Kasi naman, okay naman yung pag-uwi namin. Unang-una, nakita namin yung pamilya namin sa tagal ng panahon. Kahit na sabihin namin na nakakausap namin, pero iba pa rin yung Personal bonding. mo siyang nakakasama. Tama. Medyo ano tawag nito, yung maingay, masaya, yung gano'n. Siyempre lahat kasi Crowded, nandun. kasi andun lahat. Oo. Pero masaya, madalit sabi. Kahit sabihin mo na araw-araw, kahit na gagastos ka, kahit sa pang-ulam lang. Pero masaya Feeling. yung araw na nagtitipon kayo. Yung gano'n. Na Pero- matagal mo siyang hindi na-experience ulit, 'di ba? Since kasi na yung lugar namin ni Rose ay magkalayo, parang hinati-hati lang namin yung oras namin. Yung time namin. Kaya hindi po kami natigil sa isang place. Yun nga sabi namin, mahirap po yung walang sasakyan. Nabanggit ko to sa nakaraang video namin na nahirapan kaming bumiyahe. Buti na lang, yung bayaw ni Dadong, ayun nga, may sasakyan. Tapos yung pinsan din namin, buti na lang may sasakyan din. So sila po yung nakatulong sa amin na ayun, nag-offer na Kahit gusto paano nyo ipasyal namin kayo. makapunta sa Ayan. ibang lugar, may hatid kami kung saan kami pupunta. Pag bumiyahe kami, naihahatid kami sa terminal, mga ganun. Naihahatid kami kahit na yung papunta lang, tapos pauwi kami na yung nagbabiyahe pabalik. Pero maganda rin kapag nagbabas ka kasi may experience mo at saka yung hindi ka ba nagmamadali. Ma-experience mo yung bawat lugar since na kami ay first timer sa mga lugar na yon, especially dun sa doon ate sa ko. ate mo, Sa diba? Canlaon. Kumbaga parang ma-amaze ka sa lugar na Nakikita mo yung view, makikita diba? mo. Yung place doon na pinuntahan namin, isa din yun sa mga matatawag namin na future home namin kung sakali. Isa yun sa mga na-invest namin. Hindi naman namin kailangan sabihin na ito na-invest namin to, ito na. Kumbaga pinakita lang namin yun, kumbaga para ipakita rin sa mga taga rito or sa mga viewers namin na Salamat pa yung pa. Ay, sige. ipakita sa mga viewers namin na hindi lang puro gastos tayo dito, kundi kailangan din natin na mag-invest doon kahit maliit lang na bagay. Ang importante mayroon kang na-invest. Especially sa lupa, kasi yung lupa hindi siya bumababa yung value kundi pataas ng pataas. Malaking bagay yung nakakuha ka ng magandang area, magandang lupa, maganda yung niya, yung location niya, kasi 'di ba, in the future talagang magagamit mo siya, tsaka yung value niya, lalo na pag kayo malapit sa bayan, siya, tumataas, mabilis yung pagtaas ng value talaga ng lupa. So, correct. Kaya mag-invest kayo. Kahit na sabihin nyo na
hindi nyo kailangan sa ngayon. In the Pero future, alam niyo baka naman, mamaya mapag-isipan yung gusto nyo pala sa Pinas. Alam namin na hindi naman lahat agree na sa Pinas mag for good balang araw. Yung iba naman, yun nga, maraming kinoconsider, lalo na sa medical. healthcare, 'di ba? So, pag sa Pinas nga daw ay talagang ano yun, malaki yung pera na kailangan mo pag nagkasakit ka, at dito nga daw libre. So ayun, ano po yun, palaging nandyan yung issue na yun, yung ganung topic na kinoconsider ng mga kababayan natin kung mag for good ba sila sa Pinas or hindi. Pero kami naman, kaya nag-citizen kami kasi if ever na dito si Denise, ang plan namin ay yung summer pupunta kung mayroong pamasahe. Wala pa sa kanila. Wala pa. Wala pa, okay. Pag summer pupunta kapag mayroong time na makapunta or may pamasahe ka, di ba? Kaya hindi naman namin sinasantabi na hindi na titira dito sa sa Canada, kasi ang Canada napakaganda talaga, number one, napakaganda, napakalayo ng sistema ng Pinas kumpara mo dito sa Canada, di ba? Kaya isa din yan sa kinukonsidera namin. Kaya malay natin pag stable na yung beng-beng namin dito, Oo. babalik-balik na lang if ever. Ilagay mo yung powder. Tapon ko lang to. So yung mga viewers, tapos na po kami sa pagdalaw kay Kuya. Ganda ng church dito, no? Actually yung pag-uwi namin, surprise sana namin ng kapatid ko na nasa Nueva Ecija din na hindi na rin nakakauwi sa amin. Kaya lang nagkaroon siya ng problema, kaya hindi siya napasama sa akin sa pag-uwi. Actually nakuhaan ko na rin siya ng ticket kasama yung isang anak niya, pero hindi natuloy. Kaya yun ang mga initial na dinastos namin sa tatlo kami. Siguro kung halimbawa, may mga gala-gala pa, ay grabe talaga. Gastos talaga. Heroin mo, no, kung sa peso yun nga sabi ko kanina, nasa more than 500,000 na yun. So, dahil tipid-tipid tayo, nilimit lang namin doon yung aming gagastusin. Kumbaga, yan yung mga dapat i-consider din na pagka nagbakasyon, kailangan mo ding may matitira talaga. Kasi pagdating mo dito, yun nga, kung may babayaran kang sasakyan, syempre tuloy-tuloy yung pagbawas nun. What if kung walang laman yung account mo? Di, ayun na nga, wala kang pambayad. Renta sa bahay, utilities. At pagbalik mo nga, syempre mga gas, pagkain mo, groceries. Basta ang daming talaga, kailangan na isipin din na pagbalik mo dito, meron ka talagang natirang pera. Dilaw na po yung mga puno dito. Sunod na mga araw to, wala na, brown na yan. Dahil lang po ako ng Shoppers. Pipick up lang po ako ng gamot ko. Pero, ayan, tingin muna tayo ng mga toothpaste. Ayan, daming nakasale, oh. Ito, oh. Sensitive. Customer service queued. O, pati yung Sensodyne naka-sale din. $4.99 naman. Yung Crest maganda din eh. Pa, oh. Naka-sale. So, yung mga viewers, tapos na tayo dito sa Shoppers. And bumili akong milk at mga toiletries. Si Bengbeg tumitingin-tingin pa dyan. Ano ba yung prices ngayon?
Mahal daw yung mga prices ngayon. Paano yung ka mag-get ready pag Halloween ka? Pang Halloween lang ba? Ay, pa ko na may receipt. Receipt din. Push. Let's go! So yung mga ka-viewers, tapos na tayo sa pamimili. Ayun, pauwi na po kami. Hanggang dito na lang muna mga ka-viewers ang aming video for today. Ayan, sumaglit lang tayo dun sa kay kuya. Tsaka nag-grocery lang kami ng konti. Mamaya, pagdating sa bahay, gagawa pa ako ng pandesal. Ayan. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye! Busy si Dadong.